ang aking buhay. Ang bawat nilalang ay may tinutupad na iginuhit na kapalaran. Ito ang aking buhay. At ang lahat ay handang harapin ang mga pagsubok na sa kanya'y nakalaan. Ito ang aking buhay. Ano man ang kahinatnan, dapat lang tanggapin ng buong tatag at tapang. Dahil ito ay kaakibat ng paghamon sa kanyang kakayahan. Ito ang aking buhay. Ano man ang maging bunga ng tadhana, dapat lang harapin ng sino man dahil ito ay pagsubok at bahagi ng kanyang buhay. Kaya ang bawat hampas ng araw sa dagat ay mananatiling naayon sa kalagayan ng karagatan. Dapat lang tayong sumunod sa kung ano ang sa atin ay nakatakda at nakalaan. Ito ang aking buhay. Gaano man katindi ang mga pagsubok ay handa nating harapin dahil ang bawat hamon sa ating kakayahan ay lalong nagpapatatag sa buhay natin. Hindi sumusuko sa bagyong dumarating. Mananatiling matibay anumang lindolang dumating. Umaasang pagkaraan ng mga hindi mabilang na hagupit na nag-iwan ng latay sa ating katawang naiimbig. Mananatiling nakatayo ng taas noo at buong giting. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig po natin ang kakaibang kwento ng isang ex-convict. Shall I say, Hexel. Isa akong ex-convict na nabilanggo ng 20 taon. Nang makalabas ako sa bilangguan, ang isa kong problema ay ang maghanap ng trabaho. Alam ko namang mahihirapan ako dahil nga sa kalagayan ko. Pero hindi yun naging hadlang para ako'y sumuko. Mauubos ng pamasahe natin, Excel. Ang dami na nating in-applyan pero palagi tayong tinatanggihan. Okay lang yun. Pasasambat may kumpanya rin tatanggap sa atin. Sigurado ka ba? Marami ang mga nakapagtapos ng college pero nahihirapang maghanap ng trabaho. Tayo pa kayong mga ex-convict. Naniniwala pa rin ako sa tinatawag na rule of percentage and probability. Ay, naku, wala akong alam dyan. Bobo kasi ako sa math eh. Simple lang, Berel. Sabihin na lang nating 1% lang ang chance nating matanggap sa trabaho. Ang ibig sabihin ay ganito. Doon sa 100 kumpanyang pag-a-applyan natin, may isang tatanggap sa atin. 100? 100 beses tayo mag-a-apply para tayo matanggap? Eh, kailan pa yun? Okay lang. Mahigit 20 na na-applyan natin eh. Kaya mahigit na 70 na lang ang ating bubunuhin lang. O tsatsagain natin ngayon. Ganun? Magtsatsaga tayo? Oo naman. Kung may tsaga, pare, may sinigang. Oh, bakit napunta na naman tayo sa sinigang? Eh, gasgas na kasi yung nilaga, kaya sinigang naman. Oh, kumusta ang lakad yun ng kaibigan mo? Tulad ho ng dati, reject na naman. Ayos lang yan, Kuya Excel. Marami namang kumpanya eh. Makakatagpo ka rin ng employer na may konsiderasyon. Tama ka, Josie. Pero nahihiya na ako sa'yo. Hmm? Ang laki na nang nagagastos mo sa akin. Tapos, naging dagdag pa ako sa iyong papakainin. Ikaw naman, kung magsalita ka para tayong di magkapatid. Tama naman, anak. Abay, sino ba magtutulungan? Kundi tayo rin. Tama. Pasensya ka na, ha? Dahil panalangin lang talagang tulong na kaya ko iambag. Okay lang po, inay. Malaking bagay po nagagawa ng panalangin. Tama.
Dahil may awa ang Diyos Bayar mo. at umaasa akong Ilang kita? siya ang ultimate employer na magbibigay sa iyo ng magandang hanap buhay. Ano ba? Ano ka sa akin? Oh, ba? Kung tanan-tanan. Masyado yatang mabagal ang takbo ng hiring natin. Sir, dapat lang po siguro kailangan maging maingat tayo sa pagkuha ng mga tauhan. Alam ko yun. Pero masyado ka naman yatang mahigpit. Aba para na rin po yan sa kapakanan ng company natin. O sige, may tiwala naman ako sa iyo eh. Pero nakikita kong masungit ka sa mga aplikante. Pati na rin sa ating mga tauhan. Dapat lang po yan, sir. Aabusuhin nila tayo kapag masyado tayong mabait. Pero dapat balanse lang. Hindi masyadong mabait at hindi rin masyadong mahigpit. Ha? Oo. Ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Excel, uwi na tayo. Maaga pa. May isa pa tayo o dalawang pwedeng puntahan. Pagod na ako eh. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Narito na tayo. Sayang ang panahon at pamasahe kung ipagpapabukas pa natin ang pwede natin puntahan ngayon. Alam mo, sa totoo lang, parang gusto ko nang sumuko. Kasi para tayo naghahanap ng karayom sa ilalim ng dagat eh. Ayoko na, Excel. Pare, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, hindi umaayaw. Talagang bilib na ako sa tiyaga mo eh. Mukhang desidido ka talaga maabot ang kota na 100 kumpanya. Hindi, Berel. Dahil ang pakiramdam ko, hindi tayo aabot doon. Malapit na. Konting tiyaga na lang at makararating na tayo sa finish line. O, bakit kumakain na tayo? Hmm. Hindi ba natin hihintayin ng kapatid mo? Nag-text po siya sa akin ay, Oh, mauna na tayo maghapunan. Sobrang traffic ngayon, malamang gagabihin siya. naawa na ako sa kanya eh. Sana naman may makita na siyang trabaho. Kahit naman po ako, naaawa na rin sa kanya, Nay. Pero umaasa akong magkakaroon din ng magandang resulta ang pagsisikap at pagtsatsaga niya. Sana nga, anak. Sana nga'y matapos na ang kanyang paghahanap. Oo nga pala, baka pwede mo siya matulungan. Kung pwede nga lang po eh. Kaso, wala pong hiring sa kumpanya namin ngayon. Ganun ba? Opo. Pero kapag may nabakanting posisyon, baka pwede mo siya matulungan. Susubukan ko, Nay. Pero wala po yung kasiguruhan, ha? Mataas kasing standard ng company namin, eh. Marisol, Sir? ang dami pa rin nating kulang na tauhan. Okay lang po yan, sir. Slowly but surely. Ang kaso, nagiging slow din ang takbo ng ating business operation. Sayang ang panahon. Sir, effective yung ginagawa nating paghihigpit. Kita nyo, matino at behave ang mga tauhan natin. Hindi, ganito na lang, no? Magdadagdag na lang ako ng tauhang makakatulong mo sa pag-interview at pag-screen ng mga aplikante. Ha? Oh, sir, wag na. Ako na po yung bahala doon. Pero, Mahirap kasi. Baka may makalusot na hindi karapat-dapat na aplikante. Kaya ipaubaya nyo na sa akin ang bagay na ito. balikan
ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Sa itsura mo pa lang, di ka na pasado sa akin. Mukha kang drug addict. Masyado naman po yata kayong judgmental, ma'am. Ay, sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. At base rito sa yung curriculum vitae, wala kang experience sa trabaho. Paano kita tatanggapin? Kaya nga po ako nag-a-apply para magkaroon ako ng experience eh. Kaso nga, yung may experience ang hinahanap namin. Kaya nga po, bigyan niyo ako ng trabaho para magkaroon ako ng experience. Ang kulit mo? Ang sabi ko, may experience ang hinahanap namin. Ma'am, paano kung lahat ng kumpanya, ganyan ang patakaran? Paano magkakaroon ng hanap buhay ang mga katulad ko? At ano po ba ang problema sa walang experience? Siyempre, pag walang experience, di wala ring alam at bobo na katulad mo. Sakit niyo naman magsalita. Hindi naman ako bobo eh. Dahil nakapagtapos ako ng college. Oh, yun ang isa ko pang nakikita na hindi maganda. O, 20 years ka na nakagraduate, di ba? 20 years ago. Tapos, wala ka pa rin experience sa trabaho? Malamang, tamad ka. hindi po ba niyo itatanong kung ano nangyari sa loob ng 20 taon? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Nabilanggo po ako. Isa ho akong ex-convict. Ano? Isa kang ex-convict? Bakit? Anong kaso mo? Murder po. Ha? Nag-apply po ako noon sa trabaho. Kaso hindi ako tinanggap nang nag-interview sa akin. Tapos, sinabihan pa akong drug addict. Bobo at tamad. Ayun. Napatay ko. Teka muna. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ma'am, bakit? May problema po ba? Huwag mo ko tingnan ng ganyan. Okay, sige. Pasado ka na sa akin. Pero kausapin mo si Sir. Dahil siyang final interview. Binibiro ko lang po si ma'am dahil napikon ako sa kanya. Pero totoo pong murder ang naging kaso ko. Kung tutusin ho, self-defense yun eh. Pero dahil ma-impluensya yung pamilya ng napatay ko, napalabas nilang murder ang ginawa ko. Alam mo, pareho lang tayo eh. Dahil dati rin akong ex-convict. Robbery with homicide. Pero nabigyan ako ng parole kaya 10 taon lang akong nabilanggo. Paano kayo naging manager dito kung isa kayong ex-convict? Ganito ha, naging malapit ko kasing kaibigan ng warden at kapatid niyang may-ari ng kumpanyang ito. Nabigyan ako ng pagkakataong makapagtrabaho. Nag-umpisa ako bilang messenger at nagsumikap ako ng gusto. Paano nga ho kayo naging manager? Mabait ang employer ko. Kaya lalo kong pinagbuting trabaho ko. At paglipas ng panahon, unti-unti akong umasenso at pagkalipas ng 25 years, naging manager ako. Nung isang buwan lang ako na-promote. Wow! Ang ganda naman ng istorya nyo. Nakaka-inspire. Oo naman. Sana ako rin. Oo, sige. Naunawaan kong kalagayan mo kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Kaya tanggap ka na. At kahit bukas na bukas din, pwede ka na mag-umpisa. Nagpapasalamat ako kay Sir Orlando dahil sa pagkakataong ibinigay niya sa akin. Pati na rin ang kaibigan kong isa ring ex-convict nakapasok sa kumpanyang iyon. Hindi ko naman hinahangad na maging manager din na katulad ni Sir Orlando. Pero may pangarap akong umangat
at umasenso. At nakikita ko namang mangyayari yun sa takdang panahon. Ako si Hexel. Ito ang aking buhay. Hindi dapat na maging basehan ang ating nakaraan para husgahan tayo kung anong ating magagawa sa kasalukuyan at hinaharap. Dahil kahit kaano kasama ang isang tao, ay may pag-asa pa rin itong magbago. Mga nagsiganap, Susan Robles, may... Ang aking buhay. Ang bawat nilalang ay may tinutupad na iginugol.